Hi, kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel, and it's nice to be back dito po sa ating channel at syempre sa inyo, no? Medyo matagal-tagal din po tayong nawala at tayo po ay alam niyo na, nagbakasyon muna and nagliwaliw lang konti lang naman po. Pero to tell you the truth, nagpunta po tayo sa Pilipinas. Yep. At tayo po ay dumalaw sa ating mga kakilala, pamilya, kaibigan, nangamusta lang po. Hindi naman tayo nagtagal doon, pero at least, no, kahit paano, nakita natin kung ano na ngayon ang kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Ngayon, since magkukwento lang ako sa inyo ng konti, sa airport na lang, no, sa akin, no, sa experience ko, ewan ko sa inyo, sa iba, sa OFW, ay iba talaga yung ambience, no, ng airport ngayon sa Naya. No, naalala ko nung umuwi kami ng pamilya sa nung panahon ni Tatay Digong. I'm sorry to say this, i-compare ko na to talaga. Diretso wala tayo, wala nang plastikan, no bullshit, no. Nung panahon ni Tatay Digong, nung dumating kami from the US pagbiyahe papunta doon. Ang ganda ng salubong sa iyo ng mga tao. Kamusta po? At naalala ko pa noon, ewan ko lang po yung mga taong umuwi nung panahon ni Tatay Digong kung naranasan nyo rin, pero may music pa sila no? Yung parang Hawaiian music o parang welcome music, nagigitara pa no? Yung paglabas pagpasok namin. So parang iba no? Parang ang importansya ng mga tao na dumating ay parang sa kanila, it's very, very welcoming, parang ganun. So hanggang dun sa papunta sa immigration, sa baggage claim, talagang you can tell na parang parang smooth, no? Wala ka talaga maiisip na tense, di ba? Yun nga lang po, dahil ako, masamang impluensya po ako, no? Ay, hindi ko naman sinabi masama. Ibig ko sabihin kasi po, nakasanayan ko na, nung ako'y mula pagkabata, paglaki, alam mo naman, mula pagkabata, paglaki ko ay panahon ng mga dilawan no? Usong-uso na lagayan dyan sa Naya. Kaya ang automatic talaga agad sa isip ko noon, mga chong, pasensya na po, ay lagay agad. So, ang ginagawa ko noon, ay nag-iipit na agad ako ng mga $10, $5, mga ganon. Para hindi na tayo sitahin pa. Hindi dahil sa ako'y may dalang pulburon. Ibig ko sabihin, no, para hindi na ububuksan yung box. No? I don't know. That time, ganun ang nasa isip ko. Unfortunately, tinatanggap naman ng mga taga-immigration, kung sino man ang sumasalubong sa mga bagahe, they accepted it. No? They claimed it. Bibigyan na sa akin passport, wala na yung pera. Yun yung panahon na nararanasan ko po noon. Now, nung panahon ni Tatay Digong, ginawa ko rin yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, masama akong impluensya. Hindi ko alam Kasi nga ako, dahil nga sa tagal ko lang hindi nakakauwi. So, nung umuwi po ako noon, ewan ko kung makaka-relate dito yung iba na panahon ni Tatay Digong, ay nag-ipit din ako ng pera. Pero pesos. Handa na Ika nga, yun ang nakasanayan ko nga katulad ng sinabi ko sa inyo. So, nung hindi sa immigration to, sa baggage claim na to, inabot ko. Ngayon, nung alam nila na may nakaipit doon, sabi nila, hindi, okay lang. Ang importante lang po sa amin na, sir, ma'am, ay nandito po kayo, madadalaw yung sarili ang bansa na dati yung pinanggalingan, at masaya na po kami at nandito kayo. Yun yung yun yung dating, di ba? So napahiya ako. Ako mismo, mga chong napahiya, no? So syempre, nakasanayan ko, ganun pala rito. Hanggang sa pag-uwi, mga chong, maganda, smooth, at talaga may mapupuntahan ka ng something na komportable ka sa airport. Now, ngayon naman po, mga chong, nung dumating din ako, no? Ako lang umuwi, no? At nagpunta ng airport. Siyempre, ang isip ko ay parang, alam mo na, ay Tatay Digong style. Parang walang, okay lang. Di sa immigration, ang gulo rin po sa immigration. Natatandaan ko rin po nung yung kay Tatay Digong, well-organized po talaga yung linya. Ngayon, sa immigration, napakagulo. And come to think of it, no? Ako naman po nung panahon ni Tatay Digong, hindi ako masyado nagbablog pa noon, pero nagbi-video kami ng pamilya ko, no? Walang sumisita. Pero ngayon, kapag nagbi-video kayo, talaga may matcha-tsempohan kayo minsan, kung hindi naman swerte, matcha-tsempohan kayo na, sir, wag na po natin yan. Mamaya na lang po. Lalo pag nakapila ka sa immigration or what, ganon, sinisita agad. So, napakalaki ng pagkakaiba between Tatay Digong administration at Budol. Ano pala? Anong tawag ito? BBM. No? Yun lang po ang experience ko. At hanggang baggage claim, bubulungan pa ako ngayon. Boss, maalala kayo sa akin. Talagang gara-pala na, ika nga. Panahon ni Tatay Digong, wala niyan. I'm sorry, na-experience ko yan. Kung mali man ako, i-comment nyo, pero sa akin, naranasan ko yan, kaya sinishare ko lang sa inyo. Okay? Alright. Anyway, bago po tayo magpatuloy, I just want to say hi sa ating mga OFW. Yep. Ang ating pong OFW, ang tunay na bayani na talaga naman po may pagmamalaki natin sa ating bansang Pilipinas at syempre sa pamilya. Mga chong, itong mga OFW na to, nagsasakripisyo para sila ay magtrabaho sa ibang bansa, magpakapagod, mag-isa, at pag-araw ng Pasko, natutulog lang, kayo nagpapakasaya. Kaya igalang po natin sila at sana po ay suportahan natin sila. Kayong mga OFW naman, ingat-ingat lang at dapat po kayo ay laging iinom ng lemon juice. Ayos, palakpak.
Okay, thank you po mga OFW. Alright, umpisa na po natin, no? Trending na trending po ngayon ang wine grabber, no? Ah, ewan ko, pero sasabihin ko na sa inyo. Eto, ayan. Ang wine grabber po sinasabi ko sa inyo ay yung nangyari po noon, itong si Bartek, di ba? Yan. Kung matatandaan yung mga chong nag-trending ito, kung paano niya inagaw ang wine, alam niyo na po yun, I don't have to explain to you. Pero tayo naman po ay magre-react po tungkol sa ginawa niya. Marami kasi nagsasabi na, wala, ano lang yan, tropa-tropa kasi, tropa tayo para matulog. Pero hindi naman talaga totoo. Kasi kaya ko sinabi po yun dahil nagpalabas sa social media, sa news, itong si Bartek, no, si Lisa Smart, na sinabi niya na sila raw ni Escudero ay matagal na magkakaibigan. Oh, come on! No? Halatang-halatang talaga nagsisinungaling ang taong ito at nagpapalusot kasi napahiya na naman. Bakit kanyo? Dahil kung matatandaan nyo, na lumabas din sa social media na yung kumuha ng video na yan, no, na hindi naman sinasadya, nagkataon lang na nakuhanan ng video. At syempre, marami nang kumuha, nag-screen record or what, pati nga ako, nag-screen record na rin. Ay syempre, hindi na makakalusot yan, o kahit picture man lang, marami na rin lumabas sa social media, ay na-fired yung mismong manager nito, which is kawawa naman dahil hindi naman sinasadya. Sino ba mag-aakala ng mga agaw ng wine to, hindi na makapaghintay ng sarili niyang wine? Diba? At yung mga tropang budol, Esamada vloggers, ay sinasabi na yan ay gentleman daw, diba? Alright, gentleman nga. Pero kung titingnan nyo yung video, diba? Kasi lumalabas na, sabi ng mga Esamada vloggers, mga utak piso, BBM vloggers, ay sinasabi nila na nag-usap pa nga raw sila bago ginrap daw yung wine. Something like that. Si Mama Harlika sinabi niya rin yan eh. So, natatawa naman ako dahil tinignan ko yung video. Buong video yun ha. Kinat ko na lang para ipakita sa inyo. Alam ko naman na nakita nyo na. Eh parang hindi nga alam ni Escudero eh. Naaagawi sa kanya yung wine eh. And come to think of it, itong si Escudero, looks like bumati lang siya sa First Lady. No? Kaya marami nagsasabi, oh, DDA shit, kung ano naman sinasabi, binigyan naman ng kahulugan, blah blah blah. Tapos ang mga tropang piso ay yung mga DDS naman ay sinasabi na talagang walang karespeto itong si Lisa Smart, which is nasa kulay na ng balat niya, di ba? Anyway, panoorin natin yung video in that way. Malaman nyo naman talaga at kayo na ho mag-comment at mag-react sa akin, lagay sa comment. In that way, malaman naman natin. Ito po yung video na kumalat. Yan. O, di ba, naglalakad po dyan ang dalawang mag-asawang Bartek, no? At, ayan, ayun, tambalasloso. Sabi, pera-pera. O, tamo, nag-usap ba? O, nag-high lang, inagaw na. Now, para sa akin to mga chong, hindi to nakuha ng mga vloggers o hindi to nakuha ng iba. No? Ang utak kasi nila, ang inaano agad nila, katulad yan, patay na naman yung waiter na yun, fired na naman siguro yun dahil nahuli. I don't know. Maybe. Diba? O, ayan, no? Tumo si BBM, sabi ni BBM, oh, this is embarrassment, embarrassing, or it's a shame. O, diba? Yun ang ibig ko pong sabihin. But anyway, kaya ako naman po ito sa inyo sinasabi ay dahil nga po na yung nangyari, inulit lang, yung nangyari pong iyan ay may message for me. Ang message po niyan is, hawak ko na sa leeg ang Congress, hawak ko na ang Senate. Kaya nung inagaw yung wine, parang sinasabi, you're mine now. Bend your knees. Di ba? Siyempre, si Escudero naman, gagawa na lang ng dahilan na, oh, I am a gentleman, I don't care if you guys call me waiter, I don't give a shit. Di ba? Ganyan ang sinasabi sa tweet niya, sa explanation niya. Pero, if you see the video, ginanong na lang, parang ang tingin mo talaga, parang waiter lang talaga si Escudero. Ang sa akin dito, nasaan na yung respect? Di ba? Come on. Baka naman kako si Lisa Smugs ay nakainom na bago pumunta sa event at inagaw na lang ang wine. Alam mo yun, pagkalasing ka, pare, let's go, pare, bira, bibir pa rin, parang mga gano'n. Balita ko, matakaw daw to sa wine. No? At saka hindi na nakapag-intay. But anyway, for me, it's a message. Ibig sabihin nito, I got everybody here. You don't want to follow me? Gurgur, di ba? Alright. Okay, and let's go to the other topic na pwede natin pag-usapan. Let's talk about this. Ang ating pong prinsesa, si Sara Duterte. Yan. Di ba? Yeah. Alam naman natin po na si Vice President Sara Duterte ay nag-resign na po ng DepEd. Biglaan daw, pero I'm pretty sure pinag-isipan to ni ma'am para bago siya nag-resign. Alam niyo kung bakit? Marami nagsasabi na lalo na ang mga DDS at sa mga taong 32 million na sa kanyang nagsupport at bumoto, natutuwa sila. Kasi nga, ayaw daw nila na si Sara ay laging sumabit sa budol. Di ba? So, sa akin din tama rin naman yung ginawa ni Ma'am Sara. Kasi, naiipit siya no? At hindi lang yung mga chong. Think about it from the beginning. Di ba? Umpisang-umpisa pa lang. 125 million, binanatan siya doon. In-explain na yung 125 million. Ang tanong pa rin ng mga taong mga utak piso at utak pulburon na saan mo dinala yung 125 million. Diba?
Yun eh. Lalo na sa tweet, naku mga chong, nung ako'y nasa Pilipinas, ang dami kong nakakaaway sa Facebook at sa Twitter. Dahil lang kay Vice President Sara. You can tell, itong mangilan-ngilan na to na utak piso at utak pulburon, ay talagang binabanatan nila sa Sara. Wala na nga minsan sa subject eh. Ako pa nasisisi, wala na rin ako sa topic. Ang topic lang yung tungkol sa 125 billion. Diyos ko. Diba? Minsan nga magsasalita lang si Vice President Sara. It's another issue or another topic, subject na ginagawa ni Vice President Sara. 125 million agad ang sinasabi, di ba? Tapos sasabihin, no comment sa WPS. Actually, wala naman talagang WPS. It's South China Sea. Oh my God! Kaya ang dami sa ating mga Pilipinong lutang na nalito na po, no? Dahil po sa kakabomba ng mga vloggers na ma-influensya sa kanila. No? Yun ang nangyayari po ngayon. Kaya naman ito, balik tayo kay Vice President Sara. Para sa akin, tama lang dahil naiipit na siya at sobra na ang ginagawa ng administration. Malinis tong taong to. Hindi siya perfect. I'm not saying Vice President Sara is perfect. Pero siya na lang ang leader na pwedeng sumalba sa Pilipino. Wala na. Sino? Sige nga. Sino ang gusto nyo? Si Tambaloslos? Ha? Si Tambaloslos? Sino? Si Escudero? Wala na mga chong. Ito lang si Vice President Sara. Siya naman may napatunayan na sa Davao. Pero ngayon, ang Davao, sinisiraan lang nila. Kasi nga, she's Duterte. Oh my gosh. Kung hindi Duterte ito si Sara, sabihin na natin ang pangalan niya ay Sara Zimmerman. Di ba? Walang titira dyan. Nagkataong Duterte siya. Ano magagawa natin? Anak ni Tatay Digong yan, di ba? So ngayon, tira lang ng tira. Tira ng tira. 125 million, no comment. No comment, 125 million. It's all the same bullshit. Di ba? Hindi nag-comment yung tao sa sa South China Sea. Yun ang ginagawa nila. Wala silang matira. 125 million. Mga chong, yung mga nagwa 125 million dyan, sinagot ko yan. Sabi ko, okay, nagkaroon siya ng 125 million and he already explained anong ginawa nila sa budget. In-explain na po yan, mga chong. Diyos ko naman, pagod na nga po ako sa kaka-explain. No? Pagod na rin ako mag-type para sagutin sila. Ang tanong ko sa kanila, bakit hindi nila sinisita ang presidente na mismo nagbigay ng pera sa vice president? Bakit yung confidential fund ng presidente hindi nila inalam? Diba? So dito pa lang talagang alam nyo na si Sara ay sinisira. Kaya nga Operation Sabotage kay Sara Duterte ngayon 2024 ngayon nag-resign tong si ma'am, yari sila ngayon. Talagang marami ang natakot at marami ngayon ang natitreat. Napaparanoid na. Baka magpulburo na lang sila para mawakalimutan nila yung realidad ng nangyayari. Diba? Anyway, before we continue, I want to show you Sara's statement. No? Inano ko lang po to para mag-refresh ulit sa inyo. Let's watch it. Ang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Yun! Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as Secretary of Education effective July 19, 2024. I have given my 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next Secretary. At least siya, professional, nag-resign siya ng meron pang mga days, di ba? Kung iba-iba yan, yung mga walang kakwenta-kwentang politikong tao, no? Alam niyo na yan kung sino yun, basta isa lutang, ay talagang iiwanan na agad. Ito, maghihintay siya kung sinong ipapalit sa kanya. Siguro aalala niya, ito yung ginawa ko, ito yung iniwan ko, bahala ka na, it's up to you. Kung gusto mong alisin or gusto mong i-improve, it's up to you. No? Napaka-professional ng tao, mga chong. Pero ang sama pa rin. Sabagay, gano'n talaga Ikaw ba naman, troll ka ng bayan, bayaran ka ng kano lang, sabi, 100,000, umaabot pa nga ng 500,000 or something ang bayad sa kanila just to sabotage Sara Duterte, Tatay Digong, at yung mga Duterte. So, gano'n talaga, no? Ano magagawa natin? Pagdating sa mga kabutihan para sa Pilipino, wala sila nun. Piso! Yan ang nasa utak nila. Di ba? Tuloy natin. Mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi... Yan, sa Twitter. Sabi, mahina raw siya. Walang ginawa sa DepEd. Akala niyo yun. Samantalang, she is #1 top performer as a secretary sa Budol Administration. At siya rin ang #1 sa most trusted ng mga tao sa ginagawa niya sa trabaho niya. Ang nakakatawa pa mga chong, yung mga troll ng bayan, yung mga utak piso sa Twitter, sa Facebook, sinasabi nila, wala kang ginawa kundi nagpapakyut ka lang sa DepEd kaya ka nagiging top performer. Anak ng teteng naman mga chong, no? Yung tao nagtatrabaho. Ngayon, pag naman hindi siya nagkakaroon ng top 1 performer, sasabihin, tamad. Walang ginagawa. Di ba? So, talagang itong mga troll na to, you can tell yung utak nila, wala talagang direksyon. Basta siguro, kung ano yung instruction sa kanila na nakakataas, yun ang gagawin nila. And it's so sad. Alam natin itong taong itong may nagawa. Come to think of it, mga chong. Bibigyan ko kayo ng sample, no? Tuloy muna natin to mga chong. Baka naman sabihin ni Sara, ay, ako nga!
dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamamahala sa kagawaran, patuloy pa rin nating itataguyod ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatiyag. Yun. Ay, ibig sabihin ay Mangkwento kahit gaano tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatiyag at titindig para sa kapakanan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. may ibig sabihin yan. Kahit siya ay hiwala na sa secretary ng DepEd, imo-monitor. Alam niya kasi ang DepEd, mga chong, is magulo. No? And come to think of it, medyo naayos ng konti ito ni Ma'am Sara. Hindi natapos kasi nag-quit na siya, di ba? Pero she knows na ang gulo-gulo sa DepEd. Number 1 na dyan ang mga NPA recruiter. Nagkataon lang talaga po. Kita niyo ginawa sa kanya noon, di ba? Binawasan siya ng budget. Inamin niya naman, humingi siya ng budget sa DepEd as a Vice President. I want this money para magamit niya ito as a confidential fund para malaman niya kung sino-sino mga talantado na umaalala sa DepEd. Yun ang focus niya eh. Alam niya mga bata na re-recruit sa NPA. And it needs ng mga fund ng ganyan para malaman kung sino. Kaya nga yung sinabi ko sa inyo si Castro, di ba? Alam niya na NPA basis yan. Meron yan documents na pinangahawakan. Di ba? Kaya malakas sa loob niyang sabihin yan sa harapan ng tao kung sino si Castro. Well, number 1, kidnapper pa siya. May kaso pa yan, di ba? Kaya, ang sa akin lang talaga, nung tinanggalan siya ng fund, syempre, hirap din. So, she just have to focus on kung ano yung pwedeng magkasya sa DepEd, kung ano pwedeng magawa. And, may nagawa ang tao, mga chong. Ayaw lang tanggapin ng mga kalaban niya sa politika. Pero mga Pilipino, tanggap yan. Politika lang yan di ba? Para sa isang matatag na Pilipinas. Mga kababayan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you. Yun. See that, mga chong? Nag-quit na siya, and para sa akin, ang reaction ko rito ay marahil ito yung nangyayari. Number 1, di ba, kung matatandaan nyo yung mga ano bang bansa yun? Na pinapasok, no, ng isang ambassador. Yung, ano bang bansa yun? Basta nagkakagera doon, di ba? Kalimutan ko na yung bansa. I-inbox nyo nga kung anong bansa yung pinapasok nila sa Pilipinas, temporary, dahil ang gusto ng US, ipoprocess sa Pilipinas. Alam nyo yan. O, ano na nangyari doon? Kontra siya doon. Number 2, yung sa China. Alam naman natin na kontra si Sara Duterte sa US and sa mga nangyayari sa China. And we know that the Dutertes are friendly sa mga Chinese. Alam na natin yan. Huwag na natin, diretsuhan na tayo. Kaya hindi nga nagko-comment ang ating Vice President. Kasi nga, baka kung ano yung masabi niya, mapahiya pa yung nagtatanong. Di ba? Kaya para sa akin, no comment na lang. Tama naman si Vice President Sara na no comment na lang dahil ang isasagot niya, bakit naman nila inaano ang China? Bakit hindi makipag-usap? And besides, the important here is, si Budol ang pinaka-chief na ika nga sa foreign policy, hindi si Sara. Sara is just like that, mga troll. Reserve lang siya. Saka na siya magsasalita pag siya na ang presidente, mga chong. Di ba? Kaya, nakakatawa na lang talaga. No? They're trying to make Sara the bad guy here at si BBM, kahit na kailangan ng drug test, ay ang good guys. Well, ganun talaga Ang pretending talaga ay hindi magwawagihan. No? Vice President Sara is a good leader at saka a good secretary. Bakit kanyo? Sa akin yan, sa inyo, hindi ko na alam. Bakit kanyo? Kasi po, marami rin ako mga nakausap ng mga public school teachers. No? Hindi ko na sasabihin kung saan nung nasa Pilipinas ako. Ang feedback nila, thanks God, Sara Duterte is our secretary. Dahil kung iba to, baka pareho pa rin ng dati. May mga issue, mga anomalya, at yung mga NPA na nagre-recruit, baka hindi matakot. Actually, natakot nga sila kay Sara Naging straight sila. No? Yung ACT nga, natatandaan nyo si Castro. Reklamo siya ng reklamo, galit na galit siya nung sinisita ni Sara. Ano tong mga contribution ng mga teacher sa inyo? Nasaan na yun? Di ba sabi ng ACT, ba't sila kailan matagal na namin ginagawa yan? Yeah, matagal na nga nilang ginagawa yan. Nasaan na? Ultimo mga teacher nagsasabi sa akin, pinsan ko pa na teacher. No? Ang nagsasabi, wala nga silang makuha sa contribution, wala silang pakinabang, bigay sila ng bigay. I think, hindi ko lang kung pinatigil ni Sara yan or pinaputol muna, temporary, kaya galit na galit si Castro dahil nawalan siya ng pang-load sa cellphone. Di ba? Alright, anyway, just like I said, no? Nag-resign siya at marami nagsasabi na siya na ang bagong opposition leader. Why not? Pero hindi natin alam kung ano talaga nasa isipan ng ating Vice President. Sa ngayon, nagpapahinga yan, mag-focus muna yan sa Vice President dahil alam naman natin may trabaho pa rin siya sa Vice President. At the same time, kung siya ang magiging opposition leader, why not? Para sa akin, she's perfect.
Why? Dahil alam niya ang Pilipino umaasa at naniniwala sa kanya. Ayaw ng Esemada Vloggers na marinig ito. Pero ang akin lang masasabi mga chong, gigil na ang mga opposition people para si Sara humawak nito. Who knows? Meron nagsasabi, kaya nag-quit yan kasi 2025 election na. So what? Kung siya nga magiging opposition leader sa 2025, baka maipasok niya pa yung mga gusto nating ipasok na matitinong tao. Kasi bulok na ang Senate, bulok na ang Congress. Diba? Yung mga governorship, mayor, mga councilor, medyo dala lang sa kabulukan yan. Our government in the Philippines are F up. No? Kaya dapat lang na si Sara Duterte ay gumawa ng paraan. Meron nagsasabi, magre-resign din daw siya vice president. I don't think so. Dahil mahal niya ang Pilipino. Kung walang pakialam yan sa Pilipino mga chong, kung si Sara Duterte ay addict din, katulad ni BBM, wala na rin niya sa vice president. Ang sasabihin niya, ayoko na, I quit. But it's not, bro. Dahil ang gagawin niya, she needs to continue fighting. Lalo na ngayon, pinag-iinitan ng Davao City. Mahal na mahal ni Sara Duterte ang Davao City. Alam niyo mga chong, nilinis nila yan eh. And then sino-sino lang sisira. Kaya abangan natin kung ang susunod na gagawin ng ating vice president. I'm not saying gulo or what, but I wish siya na po ang maging presidente sa July. Straight talk tayo mga chong. Wala na nangyayari sa ating bansa. 2 years. Ano na? Meron ka ba nakitang improvement? The only thing na nagiging improvement dito ay yung ayuda. Di ba? Kita nyo yan. Itong administration na to, walang ginawa kundi ayuda. Yan ang ugali ng mga oligarchs. Yan ang ugali ng mga dilawan. Gusto nila maghirap ang Pilipino para sa kanila umasa. Yan ang trabaho ng mga dilawan noon. Ayaw nilang umaaseso ang mga Pilipino dahil pag umaseso yan, ano mangyayari? Gusto nila hawak sa leg ang mga Pilipino no matter what. The Duterte are not like that. Alam niyo naman ang ginawa ni Tatay Digong. Gusto niya mag-improve ang mga Pilipino. He was the only one who fought and become independent from the US. Gusto niya, anong gagawin natin dito? Wala ng US, hindi naman tayo tinutulungan talaga, let's do something else. And it happened. It worked. Natigil na nga lang nung umupo na ang budol ng Pilipinas. Mga chong, all I can say is sana nga po ay maayos ang Pilipino, ang Pilipinas. At sana nga po, no, sa susunod pang mga buwan o panahon ay I just hope na maayos ito, no? Magulo-magulo na po ang Pilipinas, usong-uso ang gurguran, usong-uso ang tanim-kaso, usong-uso ang patayan, and even the crime sa Pilipinas lumalaki. At yung mga bilihin tumataas, ang dollars po mga chong tumataas. It means hindi makontrol ito dahil mahina ang piso natin. So, yung mga pinangako ni BBM na ang mga OFW, pag uuwi, hindi na nila kailangan bumalik unless choice na lang nilang bumalik sa ibang bansa kung gusto nila. Hindi po mga chong. Instead, they have to stay on the other countries para maitawid nila ang kanilang mga pamilya, mahal sa buhay. Kaya kayo mga OFW, huwag kayong uuwi. Na-carried away ko. Hindi po. Nasa inyo na yan kung uuwi kayo. Pero ako mismo nakita ko po sa Pilipinas kung gano'ng kahirap. Ang mga utang skidol, demanding ng mga ngayon ng mga utang. At kahit malaki pa ang tubo o kung ano, talagang kinakagat ng mga Pilipino para lang makaraos, mga chong. Ang 4Ps ng DSWD, ginagawa na lang nilang hanap buhay. Nagpepeke-pekean sila para kumita ng 4P. See? Instead na magtrabaho sila ng marangal, gano'n lang ginagawa nila. Wala. Yun ang hirap ngayon sa ating Pilipino. Na akala ng mga majority of Filipinos na itong si BBM ay maiaangat or itutuloy ang iniwan. Bitin ang ginawa ni Tatay Digong dahil nadali tayo ng COVID-19. Kung hindi siguro baka magandang-maganda talaga ang Pilipinas and then i-continue sana ni BBM. Hindi po eh. Ipakukulong pa yung dating presidente mga chong. Kaya ang akin lang mga chong, mga Pilipino, wake up, get up, speak up. Well, optional na lang po yung kick them out. Diba? Pero, katulad nga sinabi ni Mama Harlika, it's just gonna be up to you guys. No? Nasa Pilipino na yan. No? Let's support Sara Duterte. Kung ano man ang magiging desisyon niya, let's wait for her decision and let's wait for her new statement as VP Sara, Vice President only. Wala na siya sa Secretary. Wala na rin po siya sa NTF-ELCAC. Okay? Hanggang dito na lang po mga chong at sana po ay naintindihan nyo at nagustuhan nyo ang ating reaction. At next time po, at yun po ay may reaction po muli. And again, at teka, balik po muna tayo sa una. Yan. Ang sa akin lang po mga chong ay let's just hope and pray ng ating bansang Pilipinas po ay tumino naman. And because of Vice President Sara, siya na lamang po ang ating pag-asa. At sa mga troll ng bayan, wala akong pakialam kung naman ang sabihin nyo. Basta para sa amin, sa akin, siya lamang ang pag-asa ngayon. Okay? Again, I ask Sara Duterte or Vice President Sara, Ma'am, ano ba ang masasabi nyo
sa mga sinasabi ng mga troll ng bayan? No comment. There you go. God bless po sa inyo lahat. And again, mahalin po natin ang Pilipinas. Thank you.